Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung asin ay tumabang, paano may babalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, tunay salita ninyo ay ilawan ng aming mga paa at liwanag ng aming landas upang huwag kaming bumagsak at maligaw sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Ipinahayag ninyo, Ama, kung sino kami sa mundong ito, kung ano ang aming mga katangian bilang inyong mga tao. Kami tinawag ninyong mapalad. Nawa ang pagiging mapalad na ito ay madama at makita ng mga tao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong paksa ay napakahayag, may kaugnayan sa asin at ilaw, at pinamagatan ko itong magkalasa ka at magliwanag ka. Ito po ang layunin ng Panginoon na kanyang ihayag sa atin ang mga talatang ito simula sa 13 hanggang 16, sapagkat itinuro niya sa atin kung sino tayo sa mundong ito simula sa verse 3 hanggang 12. Mayroong siyam na katangian, siyam na dapat malaman at panghawakan at tayuan ng bawat Kristiyano, na tinawag siyang mapalad at ang kahuli-hulihan kahit na sa ating mga pag-uusig sa persecution, mapalad pa rin tayo sapagkat ang persecution, ito'y hindi nagkataon, kundi ito'y kasama sa kanyang plano sa ating buhay. Ipinakita niya sa atin kung sino tayo sa mundong ito. Ngayon naman, itinuturo niya sa atin kung ano ang ating maipapakita sa mga tao sa kabila ng ating mga katangian. Ito'y may kaugnayan sa impluensya. Impluensyang nalalasahan at impluensyang nakikita upang tularan. Malaga pong impluensya, mga kapatid. Hindi ko matandaan kung anong taon yun nung aming ihatid si Ivy. Kilala niyo siguro si Ivy. Dadula, sa George. Inatid namin patungong US. At kaming buong pamilya naghatid sa kanya. At pagdating namin doon sa airport, hinarang kami ng mga gwardya, napakahigpit ng mga gwardya, at kami ay talagang itinataboy. Masama ang loob ko dahil hanggang doon lang kami sa labas. Pero hindi nila naulit yung pagtaboy sa amin sapagkat dumating yung aking pamangkin, si Cecil, na isang empleyado sa airport at mataas ang katungkulan, kaya taas leg akong tumingin sa gwardya.
sapagkat saludo sila sa aking pamangkin na si Cecil. At yung mga gwardya, naging magalang sa amin. Inakay kami. Kaya naman tingin ko sa kanya nagmayabang na eto, impluensya namin. Wala kayong sinabi. Pero hindi naman nagtagal yung pagsimangot ko sa kanila. Dahil ang Espiritu Santo nagsalita. Huwag kang mayabang. Impluensya, ibig sabihin, may kapangyarihan. May kapit. Kung mayroon kang taong bumaback up sa iyo, siya'y may kapangyarihan at yun ang naging kapangyarihan mo. Siya'y mayroong kapit at yun ang naging kapit mo. Napakalaga po ng impluensya. At dito po sa ating pag-aaral tungkol po sa Sermon on the Mount, ipinakita sa atin ang ating attitude at ginawa niya tayong impluensya. Kaya tayo bawat isa ay hindi lamang tayo kumakapit o kumukuha ng impluensya sa iba, kundi tayo'y ginawang impluensya ng Panginoon. At sino maaaring tumingin sa atin, maaari tayo makapagtanggol sa sino man. At sino mang tumingin sa atin, maaari tayo maging liwanag sa kanila, kanino man. Kaya napakalaga na ang mga tao ay nakakatayo, nagkakaroon ng security, nagiging matatag dahil sa iyo o sa atin. Yan ang layunin ng Diyos ng pagkakaligtas sa atin na tayo'y maging impluensya sa iba. Hindi lamang tayo tumatanggap o yumayakap ng impluensya mula sa ating Panginoon, tayo mismo ay sinugo ng Diyos maging impluensya sa mundong ito. Yan ang kalagahan ng pagiging Kristiyano. Tayo po ay impluensya. Ginawa kang impluensya na nalalasahan tulad ng asin at ginawa kang impluensya na nakikita tulad ng liwanag na dapat tularan. Ginawa kang asin at ilaw. Kaya nga, etong ating pamagat, maglasa ka at magliwanag ka na isang Kristiyano upang tayo po ay maka-impluensya sa iba. Now, dalawang bahagi lang po ang ating titignan, tatalakayin dito. Number 1, ayon sa Matthew chapter 5, verse 13, ikaw ay dapat magtimplang asin. Hindi lamang tayo basta asin, sapagkat yung asin dyan ay tumutukoy sa ating katangian, sa ating impluensya. Dapat tayong maging asin. At alam naman natin, ang asin, ito po'y nagpipreserve ng kabulukan. Ito po ay may lasa. Ito ay may kapangyarihan. Kung walang asin, matabang ang buhay. Matabang ang pagkain. Sa moderno pong panahon natin ngayon sa elektrisidad, nababawasan po ang kapangyarihan ng asin. Ngunit doon sa panahong ito na isinulat ng Panginoon o nagturo ng Panginoon, ito'y sa panahon ng Romano. Ang asin ay higit pang mahalaga sa ginto. Ang asin ay higit pang mahalaga sa ginto. Sa ating panahon, kung ikaw ay may ginto, pangit ka man, gumugwapo ka. Kapag ka ikaw ay may ginto, wala ka mang pinag-aralan, mataas ang tingin sa iyo. Kung ikaw ay may ginto, malakas ang impluensya mo. Daig mo pa lahat ng senador, lahat ng kongregista, lahat ng mga opisyal ng gobyerno, maging sa presidente, kapag ikay may ginto, mahalaga ka. Sa panahong ito ng Romano, ginto po ang asin sapagkat ito po ang pinangsusweldo sa mga sundalong Romano. Napakalaga ang asin sa panahong ito. Sapagkat sa panahong ito, sagana ng pagkain, sagana ng karne. Tulad sa ating panahon ngayon, sagana po ang pagyaman, sagana po ang pag-angat ng mga tao, ang pagiging kilalang mga tao sa kanila pong buhay. Ngunit nabubulok po ang espiritual,
na kalagayan. Ang karne sa panahong yon, nabubulok kapag walang asin. Kaya napakalaga po ng asin upang ito po ang siyang nagpe-preserve ng kabulukan ng pagkain sa panahong yon. Wala pang refrigerator noon. Wala pa pong panahon na iimbak ang pagkain upang i-preserve ito. Kailangan ng asin. Sa ating panahon, sa moderno, nawawala na pong kalaga ng asin. Panimpla na lamang. Kuminsan pa nga, kumakain ng walang asin ang marami. Pero dito po inihambing ng Panginoon ang kahalagaan ng asin. Yumayaman man ang ating bansa, naging moderno man sa ating panahon ngayon, kailangan dito ang impluensya sapagat nabubulok ang ugali, ang moralidad ng mga tao, yumayapang ang mga tao, hindi na nila kinikilala ang Diyos, kundi kanila pong nilalait ang Diyos ngayon. Katulad ng mahal na araw, tinutungbasan nila ang pasakit ni Kristo na siyang makapagliligtas at makapagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng kanilang pagsagawa din ng pagpapasakit. Yan po'y katampalasang ginagawa ng mga tao na kayang pantayan ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga kailangan ng Panginoon ng asin sa panahong ito. Kailangan ng Panginoon ng totoong Kristiyanong naglalasa at hindi nakikiasa sa anumang partido politikal, kundi nananatiling asin, isang asin ng kaharian ng Diyos na mayroong impluensya sa mga taong nabubulok ang moral. Presensya po ng mga mapapalad ay impluensya na higit pa sa politika, higit pa sa presidente, higit pa sa senador, o higit pa sa sino mang bilyonaryo sa mundong ito. Sapagkat ang iyong impluensya, mga kapatid, pumipigil ng kabulukang moral. Number 1. Kung wala pong tatayo at wala pong nalalasahang Kristiyano bilang asin sa mundong ito, puros kayabangan ang makikita natin sa buhay, pataasan ng karunungan, ng pinag-aralan. Walang mababa sa kanila. Silang pag-asa ng sanlibutan, silang pag-asa ng mundo. Kailangan silang bigyan ng impluensya, ng asin upang mapigil ang kanilang moral na nabubulok. At ang asin po ay nakapagbibigay kasiyahan. Ang mundong ito, napipreserve lang ito because of God-chosen people. Sapagat kung wala pong mga pinili ng Diyos, ang mundong ito, matagal na itong nasunog. Nag-aamba ang giyera sa kabila't kabila. Nag-aamba ang mga distraction sa ating paligiran. Ngunit napipreserve po ang mundong ito dahil may mga asin na pinili ng Diyos. Oo, dinudura ng mundo. Minsan, ang lasang asin. Ang lasa natin. Pero huwag kang magpatigil. Magpatuloy kang magsalita. Na maramdaman nila at malasahan nila ang mga salita mong may timplang asin, may timplang biyaya. Biyaya lamang kailangan ng mundong ito. Sapagat ang katotohanan ng Ebanghelyo, itong kailangan ng nabubulok na moral ng mga tao. Mahapdi po talaga ang asin. Mahapdi ang katotohanan, nasasaktan kayo. Kayo ay para bang ibinababa. Pero kailangan mo masaktan upang ikaw kailangan gumaling. Tingnan nyo ang sugat kapag kaya nilagyan mo ng gamot. Masakit, pero yan ang kailangan upang gumaling. At itong kailangan ng sanlibutan ngayon, bawat paligid natin, matelevisyon man, social media yan, makita ng kabulukan ng moral. Sino nagpapagaling, nagmamagaling? May nagsasabing Kristiyano, pastor, pero anong ginagawa? Siraan, bangayan, ito'y nagpapakita lamang na politika hindi kailangan o hindi solusyon ng ating buhay Kristiyano.
konting asin lang sa matabang na niluto, malalasahan ka agad. Ang presensya mo ay pipigil sa kabulukan ng moralidad. Kaya nga, dapat lamang ang impluensya mo ay kumalat sa mundo. Ang asin ay hindi para itago. Ang asin kailangang ilaganap. Ito'y ginagamit. Na kung mababasa natin ang Old Testament, gaano kalaga ang asin, pinangsasaboy upang may tumubo na mga halaman at iba pa sa ibang bagay, at ito pang offering sa Panginoon na dapat may asin, sapagkat ganoon po ang pagpapalaga ng Panginoon sa ating impluensya. Mahalaga man ang asin literally, pero napakahalaga yung ating impluensya bilang asin. Kailangan ito. Kung wala ang lasa, kung ikay Kristiyano at nawala ang lasa mo, you are good for nothing. Wala kang silbing Kristiyano kung sinasarili mo lamang ang iyong lasa. Hindi ito nalalasahan ng buong sambahayan ng iyong mga anak. You are good for nothing. Christ says, you are the salt of the earth. Hindi magsasalita ang Panginoon kung hindi ito totoo. Nagiging hindi totoo sapagkat tayo hindi naglalasa sa ating kapwa. Pag sinabi pong lasa, mga kapatid, tumutukoy ito sa power, sa kapangyarihan, sa efficacy ng iyong pagiging Kristiyano, pagiging epektibo mong bilang Kristiyano. Mga tao ngayon, even Christians, masyado silang busy sa kanilang mga activities, pero hindi naglalasa. Hindi naglalasa. Sa trabaho, sa opisina, sa eskwelahan, hindi naglalasa. Kailangan tayong maglasa. Sapagkat kung mawala pong ating lasa bilang asin, ang sabi ng banal na kasulatan, ay mabubuti pang ikaw itapon sa labas at tapak-tapakan ng mga tao. Nawawala ba lasa ng asin, mga kapatid? Palagay ko hindi. Hindi nawawala ang lasa ng asin. Imposible yun. Pero nagiging walang silbi ang asin kapag ito'y may dumi. Mandidiri ka sa asin. Hindi mo inumin ng tubig na mayroong dumi. Hindi mo isasama sa pagkain ang asin na marumi, mga kapatid. Ngunit ngayon ang nangyayari, ang Kristiyano po hindi pwede magiging walang silbing Kristiyano. Hindi po nawawala ang pagiging Kristiyano natin. Ngunit nawawala ang bisa natin kapag tayo po ay nasasabuyan at yumayakap ng dumi. Nawawala ng silbi. 1 Corinthians 2:14, ganito ang sabi, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauwaan sa pamagitan ng Espiritu. Tulad po ngayon sa ating sanlibutan, ang mga Kristiyano po ay nagiging tulad nila na hindi na pinalaga ng espiritual na pagkaunawa. Nawawala po ang ating lasa kapag tayo po ay yumayakap ng sanlibutang panguunawa. Ang espiritual ay kahangalan sa kanila. Masakit pong sabihin na ikaw isang Kristiyano, mas mahalaga sa iyo ang prinsipyo ng mundo kaysa salita ng Diyos. Nagiging kahangalan sa iyo ang salita ng Panginoon. Nawawala po ang ating lasa, nawawala ang ating pagiging asin kung tumutulad tayo ng kaisipan ng sanlibutan na hindi natin mahalaga sa atin ang espiritual na bagay. Kaya hinihimok tayo ng Diyos na dapat sa ating tahanan magsimula po ang impluensya sa ating mga anak, sa ating pamilya.
Nawawala po ang ating pagiging asin kung tayo po'y kumikilos tulad ng kilos ng sanlibutan. Nakikisakay na tayo sa partido ng politika. Parang ibinubuwis mo ng buhay mo, pati kaluluwa mo, binibigay mo na sa partidong iyong hinahangaan. Tanda natin, hindi yan ang solusyon ng tao. Kailangan lamang na mayroon talagang gobyernong mamamala sa atin, sa ating bansa, pero hindi nangahulugan yun maging pag-asa natin sa kabilang buhay. Huwag tayo makiayon sa gusto nila. Mga kapatid, hindi ako namumulitika ngayon. Ang iniisip ko lang, sino sa politikang ito na talagang masabi nating uliran na walang anumang pandaraya. Kaya nga hindi pwede Kristiyano maging politiko dahil siya po'y presidente o maging presidente ng lahat ng tao. Muslim, Iglesia ni Cristo, Sabadista, wala, lahat yan kailangan yakapin mo, makiisa ka dyan. Kaya hindi pwede Kristiyano sumama sa politiko. At lalo na tayo, mga mamamayan, huwag tayong tumayo sa isang politika, tumayo tayo sa Diyos, sapagkat ang sabi sa Daniel chapter 2 verse 21, ang Diyos ang nagtatayo, ang nagpapopo ng leader at siya rin ang nagtatanggal. Ang katungkulan natin sa ating konsensya, iboto natin sa inakal nating yun ang karapat-dapat. Pero ang result nito, alam natin ito'y mula sa Diyos. Pag-pray natin sa Diyos, yun ang katungkulan natin. Timothy chapter 2, na dapat ipag-pray natin ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan. Hindi tayo makisawsaw sa kanilang politika. Pag kumilos tayo tulad ng sanlibutan, nawawala po ang ating pagiging impluensya. Ephesians 5:11. Ganito po ang pagkakasabi. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi inyong ilantad ang mga ito. Now, ilantad natin na hindi yan ang ating pag-asa. Nakakalungkot po. Katulad halimbawa noong UP, sinusustentuhan ng gobyerno sa kanilang pag-aaral mula sa isang pera hanggang sa kanila magtapos pero kumakalaban sa kaaway. Bakit po? Politics. Mga walang utang na loob. Kung diyan mo ititingin ang pag-asa mo, mga kapatid, bagsak tayo. Puros kayabangan, puros pandaraya, puros panluloko, puros pagmamataas. Kailangan natin pag-pray na sana sa biyaya ng Panginoon, may mga asin na handang mangalat ng lasa sa mga taong ito upang sila'y maimpluensyahan at mapigil ang kabulukang moral ng mga tao. Yan ang utos sa atin ng Panginoon. Go and make disciples in every nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teach them. Turuan sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo. Yun ang kailangan natin. Hindi politics. Politics, yes, nandiyan yan. Sa Genesis pa lamang, politics na. Hanggang ngayon, politics pa rin. Sa bawat anggulo ng buhay natin, politics. Pero ang kailangan natin ay maghari at lumaganap ang kingdom of God. Philippians chapter 3 verse 17-21. Mga kapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit.
Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Mga kapatid, ang ating pong pagkamamamayan ay sa langit. Pastor Boy, masyado kang makaluma, nauiwanan ka ng uso. Maraming mga pastor, maraming mga ngaral ang nagtataas ng partido, sumusuporta sa kanilang mandato. Ang tanong ko, yan ba'y sa langit o sa mga tao? Yan ba'y sa langit o sa mga tao? Kapag ginagawa ng marami, hindi nangungulang tama. Sapagkat kadalasan, ang karamihan ay mali. Tignan nyo lang yung, pinanood ko yung mga rally, mga meeting ng mga kandidato. May nagsasalita, yung kandidatong presidente nila, maganda yung mga paliwanag niya, pero may sisigaw, Bim, Bim, Batro, Bim, Bim, Sara. Nagsisigawan ang lahat, hindi na napapakinggan kung ano yung pinapaliwanag. Bakit po? Yan ang sigaw ng marami. Kahit ikaw, dahil ikaw naniniwala sa marami, kung anong narinig mo, yun ang paniniwalaan mo. Kung anong ginagawa nila, yun ang gagawin mo. Hindi po yan sa langit. Yan ay sa tao. Sa langit po, kahit nag-iisa ka, tumatayo ka sa iyong panindigan. Asin ka. Mananatili ang lasa mo. Hindi ka madadala ng green or pink or red or blue. Laging nasa dugo ka ni Kristo. Tinawag ka upang maging impluensya. Hindi ka tinawag para ma-impluensyahan ng tao. Tignan nyo lang, magbasit kayo. Think spiritual ang iyong pagtingin sa mga nagaganap sa atin. Katungkulan nating bumoto. Pero yun ay sa atin lamang. Sarili natin. Ang sinasabi natin, Lord, nawa magtayo kayo ng tamang leader. Hindi na kailangan na siya isang Kristiyano, ngunit marunong magtatag ng katuwiran at kautusan, batas ng ating lipunan. Alam naman natin sa Old Testament, ang Diyos gumagamit permiso ng mararahas at talagang mga mababangis na kaaway para ituwid ang kanyang mga tao. Kaya mayroon tayong politika para ituwid ang kanyang mga tao. Ngunit hindi nangangahulugan mawawala ang ating pagiging timplang asin. We are the salt of the earth. Yan ang sinabi ng Diyos sa atin. Huwag tayong mawalan ng lasa na tinatapon sa labas at tapak-tapakan ng mga tao. Nakakaya yun. Makikita na tayo nangunguna sa partido. Pinangalandakan pa natin ang paniniwala natin, yan ang pag-asa ko. Nakakaya. Hindi ang gawain ng Kristiyano. Manatili tayong may timplang asin. Ikalawa, hindi lamang tayo dapat mag-iimpluwensya, magtimplang asin, kundi ayon sa verse 14 to 16, ikaw ay magliwanag na ilaw. Yun yung sinabi ng Panginoon. Kung ito ang damhin natin, kung sino tayo mapapalad at kung anong impluensya natin, ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Napakasarap pong damin yan as Christian. Ilaw ng sanlibutan. Bakit sinabing ilaw ng sanlibutan? Dahil ang sanlibutan po nasa kadiliman. Kaya na sinabi ko, okay, nagpo-progreso tayo sa building, sa kalsada, lahat, build. Totoo yan, maganda yan. Pero hindi nangahulugang kasama tayo nagsasaya dyan. No, nabubulok po ang moral. Bakit po? Dahil sa kasalanan.
Kahit anong ganda ng ilaw, ganda ng kalsada ng ating mundo, mga kapatid, dumidilim po sa kasamaan ang ating sanlibutan. Kailangan ito ng ilaw. At ikaw yun. Kahit gaano man kadilim, pusikit na kadiliman, mga kapatid, makita mo, mayroon lang magsindi ng isang kandila sa napakalawak na kadiliman yan. Kitang-kita ng lahat yan. Hindi kailangan na tayo isang buong Meralco ang pagsindi natin para tayo maging ma-impluensya. Kailangan lang natin bawat isa sa atin ay pagliwanagin ang ating pagiging Kristiyano. Kayo ang ilaw ng sanlibutan at ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Ikinumpara po ang ating buhay bilang ilaw sa isang syudad na nakatayo sa isang burol. Pagka ang syudad po nakatayo sa isang burol, kahit gaano man kakapal ng unos, ng ulap, ng kadiliman, anuman, hindi pa rin may tatago. Mananatili yun. Ganun po ang impluensya natin bilang isang ilaw. Gaano man ito, pinapaligiran ng kadiliman, mananatili pa rin ng ilaw. Pero mayroon pong paraan ang mundo at maging Kristiyano na nawawala ang kanilang liwanag. Bakit po? Ang sabi po sa verse 15, hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Now, sa bahay po, halimbawa, nag-brown out, nangangapa lahat, pati anak mo. Halimbawa, nagkataong kumakain, tapos may mga tinik, ang anak mo kumakain, nangangapa, malulunok nila yung tinik, tapos magsisindi ka ng ilaw, tatakpan mo. Nasaan ang utak mo? Pero ginagawa ng maraming Kristiyano yan, ng kanyang pagiging ilaw, pagiging Kristiyano sa sarili niya lamang. Hindi niya ibinibigay o pinagliliwanag sa kanyang kaibigan, sa kanyang kasama sa tahanan, kundi sa sarili lamang. Tinatago niya ito. Napakalinaw po dyan. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Mga kapatid, di ba maganda itong talatang ito sa ating family worship? Ikaw, tatay, tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi mo pa masaway ang anak mo sa pamagitan ng salita ng Diyos, kundi sinasawi mo siya sa iyong sarili, makalaman, tinatago mo yung liwanag. Kaya hindi mababago-bago ang anak mo dahil hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Dahil salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay ng kalayaan. Kaya sabi 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. At alam niyo ang kasunod? At luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Nakita niyo? Kung itatago natin ang ating liwanag, lalaki ang mga anak ninyo na hindi marunong lumalwati sa Diyos. Bakit? Tinago mo sinarili mo. Hindi mo itinuro sa iyong mga anak. Nananahimik ka. May narinig pa akong katwiran Pastor, sa amin wala namang gulo Anak ko isa, born again, isa Baptist, yung isa Iglesia ni Cristo. Ako Mormon. Wala kaming problema. Oo, dahil pareho kayo nasa dilim Magkakaroon lang ng kaguluhan yan pagka mayroong liwanag na nagkikita. Nakita nyo, sa kadiliman, lagyan mo ng ilaw, lahat po ng mga gamo-gamo, gustong patayin yung ilaw na yun. Dahil gusto nila ng kadiliman. At pagka madilim na, ay walang problema. Tahimik. Influence again is power.
efficacy, kapangyarihan. Pag sabing kapangyarihan, hindi ka mabibigo kung ipagpatuloy mo. Naalala niyo si Monica, nanay ni si Father of Reformation? Agustin. Si Agustin, anong Diyos niya? Sex. Si Agustin, sex ang Diyos niya. At iba pang mga paniniwala sa mundong ito. But Monica prayed for him for 20 years. And Augustine becomes the father of Reformation. Magliwanag lang tayo. Hindi po ang Diyos nang bibigo sa mga taong nagmamahal sa Kanya na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Napakalaga po ng ilaw, mga kapatid. Tulad na lang halimbawa, Psalms 119 verse 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Nakita niyo ba yun? Tinutukoy rito ang salita ng Diyos, ilawan ng kanyang paa at liwanag sa landas niya. Ibig sabihin, malayo pa lang, nakikita niya na kung ano yung panganib at ano yung ligtas. Pero sa ibaba, yung salita ay lampara upang alam niya kung saan siya humakbang o hahakbang. Sa panahong ito, mga kapatid, na napakalaga po, gold talaga ang maliit na ilaw na ito. Na alam natin, ilawan nila yung tulad ng sa probinsya. Inabot niyo ba yun? Sa probinsya? Na sindi tayo ng lamparilya. Kayong mga taga Maynila dito na pinanganak, hindi nyo naranasan yan. Kaya tulad ni, hindi umiiling, hindi namin alam yun. Pero napakasarap po na tignan yung liwanag sa bahay. Nag-iisa lang lamparilya sa gitna. Pero sa labas, kitang-kita mo na masaya ang loob ng bahay kasi may liwanag. Now, sa time na ito, na isinulat ni Haring David, anong context ng buhay nila? Wala silang Meralco, walang mga posting, may ilaw. At ang kanilang nilalakaran ay disyerto at napakaraming hayop na mababangis. Maraming mga lakdan at maraming mga ahas na mababangis. Kailangan nila ng liwanag. O di kaya naman sa sambanda, punta ka sa bayan walang ilaw, ang kanilang transportation ay mga hayop. Kaya ang daming dumi sa kalsada. Ngayon matatapak ka talaga ng dumi kung wala kang ilaw. Kaya napakahalaga rito, malayo pa lang, alam mo na. Alam mo na kung saan ka lalakad. Mahalaga po ang liwanag sa tahanan. Sapagat kung wala pong liwanag sa tahanan, wala pong magandang ugnayan ng bawat isa sa pamilya. May kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang rason. Mga anak natin, hindi mo mapipigilan. Pipigilan mo siya sa paraan ng iyong laman. Tatay mo ako! Sumunod ka! Pero kung salita ng Diyos, hindi sila pwede magreklamo sa Diyos. Pero sa iyo, pwede magreklamo. Liwanag sa tahanan ay napakalaga. Dahil kung walang liwanag, lahat mangangapa. Paano itaguyod ang buhay? May takot palagi, may pangamba, may pag-aalala. Hindi nila alam kung ano yung kinabukasan. Ang Diyos natin ay nagpapayag kung ano mangyari sa unahan. Pero ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin. Ano ba talagang ilaw natin sa tahanan? Ano ba ilaw natin? Tayo ba ay may sariling ilaw? No. Ang ilaw natin ay si Kristo. Bawat mananampalataya, ang ilaw mo ay si Kristo. At si Kristo ang magliliwanag sa iyo. John 8:12, ang sabi ni Christ,
Tignan nyo at i-apply natin sa ating sarili. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," sa buong sanlibutan. Ngayon, tumutukoy ito sa partikular na tao na sumusunod sa Kanya. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Bagamat siyang ilaw ng buong sanlibutan, pero particularly sa mga followers niya, sa mga sumusunod sa Kanya, hindi kailanman lilakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So si Kristo ang nasa atin. At ang liwanag ng ilaw na ito ay kasangkapan natin para diskubrihin ang anumang bagay. Nakikita ng mga tao ang kanilang pangangailangan kay Kristo kung yan ang nagliliwanag sa iyo. Noong araw nga may kwento sa unang pastor namin na kailangan mangaral sa mga dating barkada. Di nangaral siya sa dating barkada, nagiinuman. "Padre, sika muna. Tagay ka muna." Hindi ako tatagay. Pero ako'y magpatotoo sa iyo tungkol kay Kristo. Bandang huli, sige na nga. Tumikim. Ngayon, nalasing. Maganda bang patutuo niya? Ang sabi nila, makisama ka para maakay mo sila. Hindi. Ikaw yung naakay. Patay ang ilaw mo. Ngunit kung mananatili kang matatag sa iyong pagiging ilaw, liwanag mo ay si Kristo, madidiscovery ng mga taong ito, totoo ka na pagkatao. Totoo ka. Mayroon kang panindigan sa iyong salita, sa iyong pananampalataya. At hindi lang yon, nabibigyan sila ng direksyon sa kanilang buhay. Dahil kay Kristo na nasa iyo. Alam nyo na mangyayari. Sila ay mabibigyan ng kalayaan. Kalayaan mula sa pamumuhay kadiliman dahil sa iyong liwanag. At ang liwanag mo ay si Kristo. Ngunit pwedeng maitago ang liwanag na yan kung makikipagkompromiso ka sa iba. Hindi nawala ang iyong lasa, hindi nawala ang iyong pagiging ilaw, pero dumidilim at namamatay dahil sa pakikiisa mo sa kanila. Sabi nga ni Pablo, tayo'y mga anak ng liwanag. At bilang mga anak ng liwanag, manatili ka sa liwanag. Huwag kang magpapadala sa kadiliman. Dapat ang kadiliman ang siyang humahabol sa iyo, hindi tayong liwanag ang humahabol sa kadiliman. 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to 6. Nang sabi ni Pablo, ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Anong tinutukoy ni Pablo? Pagdating po ng paghahatol. Pag ikay nasa liwanag, hindi ka talaga magugulat. Mabibigla sa araw na yon. Verse 5, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi na ng gabi ni sa kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Yun naman kailangan natin. Tayo'y liwanag, pero ang nakikitang liwanag sa atin, tanda natin, ay kay Kristo. Tulad halimbawa tayo bituin,
Hindi nakikita ang pagkabituin natin kapag tayo nasa likod ng araw. Pero hindi na wala yung ating liwanag. Kundi ang liwanag ng araw, ang liwanag ni Kristo, ang makikita nila sa iyo. At ang ating pong pagiging liwanag, ito'y instrumento ng pagbabago ng buhay ng bawat isa. Verse 16, sa ating text, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw. Now, gusto kong tignan ito, mga kapatid, sa Griego 5:16. Ganito po ang pagkakasabi sa Griego. In the same way, also, you are to let your light shine. Let. Ito po'y salitang isang genitive. Hindi ko alam sa Tagalog, pasensya mga kapatid. Ibig sabihin, hayaan na lumabas sa inyong totoong liwanag ng Diyos at hindi ang ating sarili. Ang ating mga sarili dapat naapektuhan ng liwanag ni Kristo. Kaya ang sabi sa ating text, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng tao upang makita nila ang inyong sarili mabubuting gawa. So yung ating pong gawa na mula sa liwanag ni Kristo, ito makikita nila at ito ang maghahatid sa kanila upang luwalhatiin nila ang amang inyong nasa langit. Instrumento po ng pagbabago. Tulad sa ating mga magulang, hindi mababagong anak natin kung matabang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung wala tayong pagbibigay importansya sa salita ng Panginoon. Wala tayong ginawa kundi magpusing-pusing tayo sa Facebook o mga forma. Mga magulang, kontrolin nyo anak ninyo, huwag nyo silang hayaing pain na mga halimaw sa tabi natin. Mga halimaw sa dilim. Isang araw baka mamaya, lapain niyang anak ninyo. Huwag niyo silang pabayaan sa kadiliman. So, ibig sabihin, let your light shine before men that they may see your good works. Ibig sabihin, ito po ay normal na paraan na magpatotoo tayo bilang isang Kristiyano. Gamitin ang liwanag ng Diyos na nasa buhay natin. Magpatotoo tayo sa kapwa. Alam niyo, pinakamagandang mensahe po sa ating pong pagsishare ng gospel, pagliliwanag natin sa kapwa, ay yung ating sariling patotoo sa buhay. Sino tayo noon? Paano tayo kinatagpo ng Diyos? Paano tayo niligtas? In application, ganyan din kayo. Kung ako nga ginawa ng Diyos sa akin ito, ganun din ang gagawin nila sa inyo. Huwag niyo ipagyabang yung inyong position sa ako'y deacon, ako'y preacher, ako'y ganito sa church. Hindi yan ang testimony na nagliliwanag, kundi paano ka binago. Ngayon, hindi mo magagawa yan kung hindi totoo ang pagbabago mo. Matutulad ka lang sa mga Pharisees, na mga Pharisees matindi sila sa batas pero hindi nila pinamumuhay. Ganyan sinabi ko noong Friday, sa panahon ngayon, maraming mga ngaral, ang gagaling nilang mangaral, magsalita. Talagang wala ka may pipintas. Bakit? Magaling sila sa physics, gaya nilang ipaliwanag ang physics. Bibigyan nila ng mga theory, bibigyan nila ng ganito, paliwanag, science, talagang mapapaniwala ka, arithmetic lahat. Ganon din sa Word of God, pwedeng gamitin ng karunungan para pag-aralan paano ito ibigay sa tao. Pero kung hindi naman nangyayari sa buhay nila, that they may see your good work. Hindi yung marinig yung mahusay na pananalita. Kailangan makita nila yung buhay mo. So yun ang ating testimony.
Alam po ninyo, wag po natin ikahiya. Pero kung lagi natin ibinibida sa sarili natin, nakakaya po yun. Pero kung atin pong ibibidang gawa ng Diyos kung sino tayo noon, then i-back up natin ang salita ng Panginoon, ito yung nagbigay sa akin ng liwanag, marami pong mababagong buhay. Alam nyo, noong magkaroon kami ng evangelism sa Leyte, bago matayo po yung TCBC, at kasabay namin ang mga Koreano, ang pastor na Koreano, sila nag-gather ng lahat ng mga kabataan. Sa akin naman, sige, kasi mas madali na yun. Kasi mahusay silang, may mga paraan sila, may mga games Talagang nakakaakit. Pagdating sa pangangaral, sila mismo nagtatanong, Pastor, ano bang paniniwala ninyo? Bakit ganito ang anyo? Sabi ko, ito yung sinasabi ng Bible. Alam nyo, out of 35 young people at that time, isa lang po ang nakita ko, nasaksihan kong nasa Panginoon. Kilala niyo yun. Si Yvette. 35 na mga young people yan doon. Pero isa lang talaga ang nakarinig ng salita ng Diyos. At naparito yun. Trabahante ni Sister Seni. Alam niyo kung bakit? Dahil sa testimony. Kasi siya rin, lasinggo rin siya. Naghamon din ng away sa mga kapatid niya, sa kuya niya. Nakita ko yung pagkakataon ko yun para makita niya ang biyaya ng Diyos. Hindi rin sa preaching kundi sa testimony. At ngayon siya po ay isang mangangaral na hindi pa perpekto, kailangan pang sapsapan sa Bisaya pa. Marami pang kulang, pero hindi nangangahulugan, hindi siya ginagamit ng Diyos. Your testimony can change ng buhay ng tao. So, dapat maglasa ka at magliwanag ka. Yan ang sinabi ng Panginoon. Bilang mapalad, nasa atin ang siyam na katangian. So therefore, mag-impluensya ka sa mga tao. So ano pong dapat gawin sa atin, mga kapatid? Tanda natin, dito tayo tinawag ng Diyos upang maging impluensya. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang ipagyabang ang ating lasa at ipagyabang ang ating liwanag. Let your light shine before men. At ang sabi sa Colossians 4:6, magtimplang biyaya ng asin ang inyong mga pananalita upang kasabikan ng mga taong nakakarinig sa iyo. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tunay salita ninyo, Panginoon, ang siya makapagbibigay sa amin ng unawa at liwanag upang kami makalaya sa aming mga sariling kamalian. Dinadalangin namin, patuloy niyo kaming pagpalain, patuloy niyong buksan ang aming puso. Sapagkat sa aming sarili, hindi namin ito magagawa, tanging kayo lamang. At dinadalangin namin sa tuwing makinig kami ng pangangaral, kayo po ang iyong banal na Espiritu magbigay at magbukas ng aming puso ng pangunawa upang lahat kami ay makinabang sa inyong mga salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.